Recording in progress. Magandang araw po sa inyong lahat, mga hybrid traders and investors. Pag-usapan po natin ngayon kung paano pumili ng stock na bibilhin based sa fundamental analysis. Sa Philippine stock market, may tinatawag tayong Philippine Stock Exchange Index na binubuo ng 30 na pinakamalaki at aktibong kumpanya. Nagbabago kung may kumpanya na maging mas malaki pa sa pinakamaliit na kumpanya sa Philippine Stock Exchange Index. Matatanggal sa Philippine Stock Exchange Index yung kumpanyang natalbogan. So makikita niyo po ngayon dito sa screen, ito yung tinatawag nating Philippine Stock Exchange Composite Index. Ito yung example ng 30 na pinakamalaking kumpanya. So also meron din po tayong tinatawag na 6 pang sektor. So sa Philippine Stock Exchange ay merong 6 pang sektor indices gaya ng Financial Index, Industrial Index, Holding Firm Index, Property Index, Services Index, Mining and Oil Index. Hindi po tayo basta pipili at bibili ng stock na hindi natin inaalam ang background ng isang kumpanya. Dapat meron po tayong batayan sa pagpili at pagbili ng stock para hindi masayang ang pera na pinaghirapan natin. So, paano pumili ng stock na bibilhin? So, una, dapat ang stock ay matatag at naintindihan natin. Hindi po tayo bibili dahil sa hype, pag-post ng mga grupo ng traders sa social media o puro-puro lamang na walang basihan. Titingin po tayo sa stock valuation. Makikita nyo po yan sa may broker account nyo. Hanapin nyo lang po yung valuation. So sa susunod natin na mga topic or mga videos, pag-usapan din po natin kung paano titingnan yung valuation ng isang stock. Isaalang-alang rin natin ang technical analysis para matukoy kung sobrang taas na ang presyo or mababa. Pangalawa, ang stock hindi lamang ang kasalukuyang mga kondisyon kundi pati na rin ang mga pangmatagalang prospect para sa merkado gaya ng expansion or pagpapalawak sa sakop ng kumpanya para mas lumaki pa ang kita nila sa mga darating na taon. Kung malaki ang kita ng kumpanya, mas mataas rin ang dividend o dividendo na ibibigay sa mga shareholders para maengganyo pa sa pag-invest. So merong isang company na minsan ay nagbibigay ng almost or mas mataas pa sa 10% na dividend yield. So pag 10% na, yun ay mataas na at kapag dividend yung inaasahan mo ay okay na yun. So stable na siya. So hindi lang due to the price action yung inaasahan kita natin dahil sa pagbili ng stock. So merong ibang company na stable ang kita nila. So sila ay nagbibigay ng stock ng dividend through money or sa pamamagitan ng pagbibigay ng dividend or pera o yung iba naman o tinatawag nilang stock dividend or nagbibigay sila ng additional shares. So yung dividend na yan, pag-usapan po natin sa mga susunod pang video kasi meron pong kalakasan at kahinaan dahil sa stock dividend. Ano po ba ang nangyayari pag yung company nag-i-issue ng stock dividend or tinatawag nating dividend price, no? Ano po yung mangyayari sa company na yun? Tataas pa ba yung presyo ng share or bababa pa? So yun yung mga pag-usapan natin sa susunod pang video. At the same time po, hindi nyo na po kailangan bantayan oras-oras ang presyo ng stock na hawak nyo dahil sa dividend pa lang ay sulit na yung kita nyo. Pangatlo, ang stock dapat ay matatag at
may mapagbantay ang namumuno at nagpapalakad sa isang kumpanya. Kasi po, kung hindi maganda ang pagpapalakad sa isang kumpanya, baka malubog sa utang at mag-file ng bankrupt at makaapekto sa presyo na hawak na stock share. So, previously, may mga company na bankrupt or na-delist na sa Philippine Stock Exchange dahil lumubog sa utang. So, kawawa yung mga shareholder. No? At kung mamalasin ay bubulusok pababa ang presyo ng stock dahil magbintahan ang mga shareholder dahil lugi na ang kumpanya. At kung mamalasin, magsasara yung company. Titingnan rin natin na dapat ang kita ng kumpanya ay stable at hindi palugi. Kasi nakasalalay dyan kung yung company mataas yung kita. So siyempre, magiging galanti siya sa mga shareholder niya sa pagbibigay ng dividend. So nakalagay yan sa balance sheet na nakakaapekto rin sa pagtaas o pagbaba ng presyo ng stock. Pag-usapan po natin yan sa mga susunod pang video regarding sa balance sheet. Pang-apat, ang stock ay dapat undervalued. Hindi po tayo bibili ng stock na nasa tuktok na or sa mataas na presyo kasi kapag umabot na sa overvalued or overbought na ang stock, babagsak bahagya or pababa dahil magbibenta na at magti-take profit na ang mga nakabili sa mababa na presyo gaya ng mga bangko, institutions, fund managers, hedge funds, foreign investors, at company insider na may mas maraming hawak na stock shares. Kaya ingat po tayo sa pump and dump system, lalong-lalo na sa Philippine Stock Exchange, global stock market, indices, commodities, forex at crypto. Kasi merong iba, mga grupo, yung nagpa-pump and dump, manipula nila yung pagtaas at pagbaba ng presyo ng stock. So kawawa yung mga may maliliit na shareholder. No? So ito yung biglaang pagtaas at pagbaba ng presyo ng stock na ang kawawa ay yung maliliit na shareholder. Kaya napaka-importante po ng fundamental analysis sa pagpili ng stock na bibilhin at technical analysis sa pagpasok or pagbili, paglabas, pagbenta ng stocks. So maraming salamat po at God bless. Sana may natutunan kayo sa video na pinanood nyo. So disclaimer lang po, hindi po ako nag-o-offer ng kahit anong seminar o investment. Hindi rin po ako nagsasuggest ng stock na magandang bilhin. Trade at your own risk po. Enjoy trading and investing. Comment nyo lang po kung may gusto po kayong itanong na hindi nyo po naintindihan o gusto nyo po maging topic sa mga susunod na video. Salamat!